Hi, Hello. morning. Good afternoon. Sa magandang araw po sa bawat isa sa atin. Ngayon po, sa pagpapatuloy ng ating gawain, walang iba ang pakikinig ng Ebanghelyo. Siguro po, ang bawat isa sa atin ay marami nang natutunan. Sapagkat kung baga sa pagkain, natikman na natin, nalasaan na natin ang mga putahe na nakahain ngayon. Ngayon, ang tanong, ito ba'y kumintal na sa ating isip, sa ating puso? Ito ba'y magiging dana para maging kaparaanan upang sa ganon ang ating pagkagutom sa pagkain espiritual ay nabawi na. Kaya kung hindi pa, dadagdagan ulit natin para sabi nga, umabot sa punto na busog tayo ng salita ng Diyos. Susubo ulit tayo ng pagkain espiritual. Ngayon po, meron pa tayo dito isang sitas. Ayon po sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 6 hanggang 11. Anong sabi? Kaya't kayo'y mga pakababa sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ng Diyos, upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Kumbaga, sa aktual na pamumuhay, dapat yung ngayon, magpakababa tayo ng lubusan ngayon para itaas tayo sa kapanahunan yung tamang timing. Diba? In the future, itataas tayo ni Kristo. Kaya kung ngayon, nagmamataas na tayo, tama yung sinasabi ilang ulit sa banal na kasulatan. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kaya, alin ba ang gusto natin? Yung ibaba tayo sa huli o itaas tayo? Siyempre, ang gusto natin, sa huli itaas tayo, dapat mag-umpisa tayo sa mababa. Manatili tayong magpakumbaba. Paano po ba ang pagpapakumbaba? Halimbawa, may ideya ka. Pagkatapos, meron din yung ideya. Tinatamaan yung ideya mo na parang minamaliit ka. Hayaan mo. Ang ibig sabihin yun, pagpapakumbaba yun. Pabayaan mo lang siya. Kumbaga, palagi kang nasa ilalim, nasa silong niya. Kung yan po ang pag-iisip natin, hindi po tayo magtatalo-talo. Sapagkat ituturo sa atin yung tama na pagpapakumbaba. Na kung papaano ang salitang baba sa magkatuwid bagay low, sa ilalim, katulad ditong lupa, nakatungtong tayo sa kababaan ng sanlibutan. Dapat, kumbaga sabi nga, huwag tayong umangat dyan, nakalibil lang sa lupa ang kakayahan natin. Sapagkat, kung halimbawa po, hindi po tayo nananahan doon sa kapakumbabaan, mananatili ang kataasan dahil siyempre naturuan na, nag-aral na, kung ano-anong natapos, marami ng experience o natutunan, hindi po dapat basihan yun. Manatili po tayong mapagpakumbaba. Bagamat marami na tayong naabot, naging professional man tayo o anuman ang nalalaman natin, manatili po tayo sa kapakumbabaan. Sabi nga sa English, stay humble. Yan po yung mga bagay na ginawang halimbawa ng ating dakilang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano ba sabi dito? Na inyong ilagak sa Kanya ang inyong kabalisahan, sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Totoo po, saan tayo nababalisa? Sabi ng ating dakilang Panginoon, tungkol sa pagkain, sa pananamit, sa inumin. Pero ngayon marami ng kabalisahan. Sa totoo lang, minsan, yung gadget,
nagiging kabalisahan. Halimbawa, kung wala pang gadget, wala pang cellphone, linano niya na magkaroon ng cellphone. Ang problema, gumagana nga yung cellphone, nababalisa siya, bakit walang load? Hindi niya mapatakbo. Hindi siya makapag-research. Napakarami ngayon ng mga halimbawa na kabalisahan. Pero kung sabi dito, ilagat sa kanya ang lahat. Meron bang bukod? Pag sinabing lahat, lahat ng mga kabalisahan na dumarating sa ating buhay, ilagat niya natin yun kay Kristo. Sapagkat kayo'y ipagmamalasakit. Ibig sabihin, nandyan lang siya. Naman, siguro, hindi naman pwede siguro na, Panginoon, wala akong load, bigyan mo akong load, hindi naman siguro pwedeng ganun. Baka pwede kang bigyan ng ideya, magtrabaho ka, para may pang-load ka, para may gugugunin ka. Kung titingnan natin, sa malawak na pag-unawa, ang pera, nandito lang sa ibabaw ng sanglibutan. Paikot-ikot lang naman yan sa palad ng tao. Sasahurin, ibibili. Ililipat na naman ng... Minsan nga, bumabalik yun kung may tanda ka dun sa pera. Babalik yung serial number na yun. Pero, kinakailangan natin, gamitin yun sa kabutihan. Pero kung halimbawa po, sa atin, alam naman natin na may magagawa tayo. Pwede naman tayong lumapit sa kapwa. Kung puro kabalisan lang iniisip natin, hindi natin ginagawa ng solusyon. Na kung kausapin natin yung isa, baka meron siya, baka ipagkaloob sa atin na maibsan ang ating mga kabalisan at baka mawala pa yung kabalisan na yan. Kaya po tayo rin ang gagawa niyan. Ibig sabihin, kapag nandun pa tayo sa kabalisahan, hindi tayo nananalangin para ipagkakaloob sa atin ang karunungan upang ang kabalisahan na yan ay mahanapan natin ng solusyon upang tayo makalusot dyan at malagpasan natin yan. Kaya ganyan po ang nangyayari sa bawat isa sa atin. Kung hindi po natin ilalagat sa ating dakilang Panginoon, hindi po tayo ipagmamalasakit. Ano ang tulong na darating sa atin? Kung kulang tayo sa panalangin. Sabi dito, kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ano pong klaseng pagpipigil? Halimbawa, hindi baga, may mga nakasulat yan. Sa katulad ika nga sa mag-asawa, at meron halimbawa na pamahiin o pinagkasunduan na kinakailangan ganapin ang pananalangin, nakapokus doon. Yung pansarili, gawain ng mag-asawa, bukod hiwalay muna yun. Ibig sabihin, pagpipigil yun sa gawang makalaman. Halimbawa naman, pagpipigil, alam na natin na may yung lukso ng dugo sa ating puso na parang galit na galit pa rin tayo sa kapwa natin o naiinis pa rin tayo sa kanya. Kapag meron po tayong pagpipigil, kumbaga, tayo ang tuturo sa ating sarili na dapat baguhin natin ang ating sariling pagkatao. Sapagkat natuto na tayo, nakarinig na tayo ng Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo ang nagiging batayan para yun ang magiging kautosan natin sa ating mga sarili upang sa ganun, huwag tayong lumabis at huwag tayong humigit doon sa mga bagay na nakasusulat. Nandun yung unawa, pero kung halimbawa, parang dumaan lang yung salita ng Diyos, pumasok sa kabilang tenga, lumabas sa kabila, at hindi pumasok sa puso, ang mangyayari po niyan, yun pa rin yung dating pagkatao ang magagawa dahil hindi pa pumasok sa puso ang salita ng Diyos. Walang pagbabatayan upang magpigil tayo sapagkat libre pa tayo. Kaya, yung mga nakarinig na ng Ebanghelyo at pinapasok sa puso natin, yun po yung bagay na, halimbawa, ang pananampalataya, ang pag-ibig o pag-asa na natutunan natin. Yung tatlo nang na yan. Halimbawa, pag-ibig.
Tapos ipinagkait natin sa kapwa. Pagdating ng paghuhukom, yung mga bagay na isinulat sa ating pusong laman, sa makatuwid bagay yung aral na ating napakinggan, doon po tayo pagbabatayan ng hatol. Ibig sabihin, hindi ka nababasahan, kundi sarili na natin nababasahan na tayo sapagkat may tanda ng Espiritu Santo sa isip natin at sa puso na sa buong nating pagkatao na tinuturuan tayo dyan sa bawat salita na ating napapakinggan at tinatanggap kasama po doon ng Espiritu Santo sa pagtanggap nang sa ganun tayo po ay magawa na natin yung mga bagay ayon sa salita na ating tinanggap. Kumbaga, sumasangayon na tayo sa salita, hindi na sa sarili nating pagkatao. Yun na yung pagbabatayan ng paghukom ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, napakaraming mga tao. Bakit isang araw lang yung paghatol, yung paghuhukom? Dahil po, yung mga salita na ating tinanggap, yun po ang pagbabatayan ng paghatol sa atin. Kung ito ba'y ginawa natin o hindi. Pero kung ito'y ginawa pa rin natin pasalungat doon sa aral na tinanggap natin, hinatulan na po tayo doon. Sa pagkatuwid, wala nang ang pinakakailangan doon, makinig ng Ebanghelyo para baguhin po tayo. Kung bagamat, dati hindi pa tayo nakakapag-control o nakapagpipigil sa sarili. Darating ang panahon, matututo na tayong mag-control o magpigil ng ating mga sarili. Ano pa? Maging mapagpuyat. Tama yung sinabi kanina. Dalawang klase lang yung pagpupuyat. Pwedeng yung pagpupuyat dahil sa kabalisahan, may problema na siya sa karamdaman, kaya hindi na makatulog kung ano-ano nang nakikita. O kaya, pwede naman yung pagpupuyat sa mga bagay na kamunduhan o mga bagay na, halimbawa, nagpuyat niya dahil sa bertihan. Kinakailangan yung pagpupuyat na yun, kumbaga mabunga. Kahit saglit lang mabasa natin ang banal na kasulatan, pag nilay-nilayan natin bago matulog. Yun lang, tama na yung huwag na natin ipagkwento sa iba na ako'y nagbasa ng banal na kasulatan. Baka mamaya kinabukasan, hindi na natin maulit yan. Kaya kinakailangan, pag-ingatan natin yan, mga ginagawa natin, huwag na natin ikwento sa iba. Ano sabi dito? Ang iyong kalaban na dyablo, na gaya ng iyong umuungan ay gumagala na humahanap ng masisilat niya. Kumbaga, ang kalaban pala natin si Satanas o Diablo. Naghahanap siya ng target. Ibig sabihin, may pain din siya. Pero kapag kinagat natin yung pain niya, nagkarating tayo doon sa lugar na na-corner tayo. Sabi nga sa Bicol, rematica. Sisilain tayo. Ngayon, malalaman natin yan kung nasila na tayo. Kung yung mga bagay na pinag-ingatan natin, na nagagawa na natin ang umibig sa kapwa, magpalaga sa kapwa, tapos malalaman natin nasila na tayo kapag hindi na naman natin ginagawa yung mga bagay na dati natin ginagawa na katulad. Napahamak na ulit tayo. Nasila na po yun ng Diablo. Kaya sabi dito, na siya'y labanin ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yan ang susi, pananampalataya. Sabi nga sa English, faith can move mountain. Kahit ano man ang nasa atin, kapighatian man yan, problema, kabalisahan, ano mga bagay na dumarating sa ating buhay, pananampalataya na ang kailangan. Sabi nga doon sa Marcos 11:24, at sa inyong mga dinadalangin at hiningi ay magsisampalataya kayo na yung tinanggap na. Sabi, at sa iyong idinadalangin, sa patuloy natin ginagawa sa pamamagitan ng panalangin, ay magsisampalataya. Ibig sabihin, in the future tense po ang magsisampalataya na tinanggap na, past tense. Ibig sabihin, maniwala tayo na magaling na tayo.
at inyong kakamtin. Kasunod na lang yung pagkamit. Kaya ibig sabihin, yung pananampalataya, powerful. Kaya, kahit karamdaman man niya, problema, pag drenade natin yan, kayang i-drive niya. Ang problema, kung hindi pa rin nananaig sa buhay natin, ang mabuting pagkatao. Pag drenade natin yan, si Satanas na iwan. Kasi yun pa rin yung dati nating pagkatao. Nananalaytay sa buhay natin. Sabi dito, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. Totoo po. Nararanasan din yan ng lahat ng mga tao dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya, si Satanas, naghahanap din yan ang matatarget niya. Kumbaga sa kalagayan na, para tayong, kung tayo nga hunter, hinahunting natin yung mga ibon, o kung yung mga sugubat o kung ano man ang mga hayop, hindi baga, meron tayong pamamaraan din para mahunting natin sila. Ganon din ang si Satanas, may pain din. Kaya, kumbaga, lahat yan nakaumang sa lahat ng tao. Lamang, kung tayo po, sabi nga, medyo madulas hulihin, hindi tayo ma-corner-corner, talagang matibay na tayo, matatag na tayo, sapagkat kaya na natin labanan ang mga lalang ng dyablo o ang kanyang mga pain sa bawat isa sa atin. Sabi dito, at ang Diyos ng buong biyaya nasa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na siya'y magbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Sa magkatuwid, yung Diyos na pagkaminsan may sinugong tao, may mga dahilan na tinawag tayo para dalhin dito, para sumunod sa Diyos, sumunod sa kanyang kalooban. Hindi po yung tao ang tumawag doon. Hindi si Brad, hindi si Sis. Ginamit lamang yun ng Diyos para tawagin ka, para makapasok ka dito sa grupong ito, para matuto ka at makarinig ng Ebanghelyo. Ngayon po, nung makapasok na dito, anong sabi dito? Pagkatapos na kayo'y makapagbata ng sandaling panahon, patapos na isakripisyo natin ang ating sariling pagkatao, meron na po tayong katuwang na ano? Siya rin ang magpapasakdal, magtuturo sa atin para maging perfecto ang ating buhay. Sabi, nobody's perfect. Totoo, pero pinagsisikapan ng pagiging perfect. Hindi yan inaaral, kundi ginagawa. Sapagkat yung pag-aaral, pwedeng basa ka lang ng basa, pero gawin mo. Sanayin natin ang ating sarili, papunta yun sa kasakdalan. Siya rin ang magpapatibay. Para kung dati tayo noon, madali tayong nadadala sa mga tukso, sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga kapigatian, kung ano-ano pa mga bagay na ginagawa, kung mga lalang ng kalaban natin, papatibayin po tayo. Dito mismo, sa loob ng pakikinig natin ng Ebanghelyo, sa chapel na ito. At magpapalakas sa inyo. Papatibayan na tayo, hindi tayo magigiba, palalakasin pa tayo para may panlaban tayo sa Kanya. Sa magkatuwid pa yung mga aral natin tinanggap, pagagamit natin ito para yung dyablo palayasin natin. Sumakanya nawa ang paghahari magpakailanman, purihin natin ang Diyos. Kaya po, kung pag-aralan po natin mga kapatid, tayo po mga tao, marupok, may kahinaan, may hangganan, ang ating kalakasan. Pero po, kapag kasama natin si Kristo, yung tumawag sa atin, sa makatuwid bagay yung Diyos, na naggamit pa siya ng ibang tao para dalhin tayo dito, siya rin ang magpapalakas, siya rin ang magpapatibay, at siya rin ang magbibigay sa atin
ng pagpapakasakdal. Kaya po, kung tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, magiging kasama po tayo nito. Pero kung tayo po ay masuwayin at hindi tayo nagpapasakop doon sa kapangyarihan ng Diyos, paano natin sasabihin na purihin natin ang Diyos? Kaya po, mapalad tayo kung tayo narito, pinagkalooban na buksan ang ating pag-iisip sa pamamagitan ng isang tao na nangaral ng Ebanghelyo na buksan ang ating kaisipan. Mapalad tayo sapagkat tayo'y nagpapatuloy niya ng ating mga gawa. Kaya tayo pabalik-balik sa templo. Kahit may ulan, kahit may kasagabalan, tayo'y nakakarating dito. Yan po ang kalooban ng Diyos. Siya rin po ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang sa ganon magpatuloy tayo ng buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Siguro hanggang dyan na lang muna ang ating pakikibahagi. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos.